Magandang buhay mga bata. Narito ang ating tekstong babasahin na pinamagatang Noon at Ngayon ni Maria Teresa I. Cortez. Handa na ba kayong makinig? Isang umaga, habang nasa sala ang magkakapatid na sina Maria, Carla at Lito, pinag-uusapan nila ang malaking pagbabago ng panahon ngayon kumpara noon. Pahayag ni Maria sa kanyang mga kapatid, noon, normal ang pamumuhay ng mga tao. Malayang lumalabas ng bahay na walang face mask o face shield. Pumapasok ang mga bata sa paaralan upang mag-aral at malayang nakapaglalaro. Maaari ding mamasyal ang mag-anak sa ibang lugar at ang pagkakaroon ng salo-salo sa bawat barangay kapag piyesta. Oo ate, nakakalungkot mang isipin, pero ito na marahil ang bagong yugto na ating haharapin sa kasalukuyan dahil sa pandemyang COVID-19. Maraming pinagbabawal na gawin para sa kaligtasan ng bawat isa. Kailangang sumunod sa alituntunin at batas na ipinatutupad ng gobyerno. Tayo ay nasa new normal na sitwasyon, wika ni Carla. Kailangan din nating sundin ang mga sumusunod, tulad ng huwag nang lumabas ng bahay kung hindi naman mahalaga ang iyong gagawin. Bawal lumabas ang mga bata na nasa edad 15 pababa. Sa bagong sistema ng edukasyon, wala munang face-to-face classes, kundi online class o module ang gagamitin sa pag-aaral. Kung may okasyon naman, bawal munang magkaroon ng piging at hinihikayat na wag na munang mamasyal ang mga mag-anak kung saan-saan. Dagdag naman ni Lito. Sana lahat ng tao ay mabigyan ng bakuna para malabanan na ang sakit na COVID-19. Sabay-sabay na nabanggit ng tatlo. Dito nagtatapos ang ating tekstong Noon at Ngayon ni Maria Teresa I. Cortez. Narito ang mga gabay na tanong. Una, tungkol saan ang talatang binasa? Pangalawa, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Pangatlo, ano ang pagkakaiba ng panahon ngayon sa panahon noon? Pang-apat, batay sa iyong pananaw, alin ang mas gusto mo? Panahon noon o panahon ngayon? Bakit? Panglima, ibigay o ipakita mo ang natuklasang bagong kaalaman tungkol sa nabasang teksto. Para naman sa basa-unawa, ibigay ang mga pagkakaiba noon at ngayon batay sa binasang teksto gamit ang talahanayang nasa ibaba. Ano ba ang tekstong impormatibo? Ang tekstong impormatibo ay isang uri ng teksto na naglalayong magbigay ng impormasyon at kaalaman tungkol sa isang tiyak na paksa. Ito ay nagsisilbing daluyan ng mga datos, katotohanan, at kaalaman na maaaring makatulong sa mga mambabasa upang mas maunawaan ang mga bagay-bagay sa kanilang paligid.
Ang pangunahing layunin ng tekstong impormatibo ay magbigay ng malinaw, tumpak at detalyadong impormasyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga bata. Paalam!